Thank you. Thank you. Amen. Praise God. Kumusta po kayo mga kapatid? Parang yung iba fine, ang iba parang tulog na tulog, no? Hindi pa po time ng tulog, no? Mamaya po magtutulog po tayo. Alright, so I will ask you again, kumusta po kayo? Amen. Natutuwa ako kay Bishop, no? Talagang di ba anong sabi mo, Bishop? Still kicking. Amen? Amen. So, pwede ba nating ikuan yung Tagalog na, yung Bible verse na binasa natin yung Tagalog. But later on, we have a English translation. So, basahin ko lang po. Now, Episode chapter 5, verse 14 to 16. So, hindi ako masyadong kuan sa Tagalog na. So, ang sabi po, at nalantad at lahat dahil sa liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Pakisabi po sa iyong katabi, gumising ka, na ikaw na natutulog. Amen. So bumangon ka mula sa libingan at liliwanagin ka ni Kristo. No, liwanagan ka ni Kristo. No? Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti at sa bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. In verse 16, next verse. Wala ba? Yun na ba yung 16? No? Nang sabi niya doon, gamitin ninyo lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Amen. Purihin po ang Lord sa ating binasang verse. Napakagandang verse, no? No, bakit ko ba sinabi na kanina na tapikin nyo ang inyong katabi kasi baka natutulog? So actually, gising na gising naman, no? So dito po sa Bible verse na ating binasa in Ephesians chapter 5, ang tinutukoy po dito, hindi yung parang yung patay. No? Kasi binanggit doon na gumising kayo, yung mga namatay, gising kayo, hindi po literal na mga patay, kundi ang tinutukoy po dito ay yung mga Kristiyano na buhay, pero patay ang kanilang spiritual life. Amen? So, yun po yung ibig pong sabihin. So, sino po ba ditong nakakaranas na nung ikaw po'y gumising, no, ang sarap ng tulog mo kasi pagod na pagod ka sa trabaho, and then nung gumising ka, parang confused ka, tapos parang instead na maganda ang gising mo, masama pa. Sino po ba nakakatry ng ganon? Dami. Amen. Talagang meron talaga, no, Pastor? So related, so purihin po ang Panginoon kasi mayroong makaka-relate ngayon. At sino rin dito nakakaranas? Ako po, personally, babagitin ko ang aking si Mau, nung may pagkakataon na, nung siya po'y parang grabe yung tulog niya. So parang tagal gumising. Tapos kapag ginano mo, Mau, hindi gumigising, hindi kumikibo, pero laging umihilik ba? So parang kinakabahan kami kasi. Kaya ang ginawa namin, sinishake namin siya. Mau! And then, nagising siya, tapos hindi niya alam na anong nangyari. So, she is confused. So, ganun rin po sa ating spiritual life, mga kapatid. Sometimes, may pagkakataon kapag ang ating espiritu, kasi ang tao po nabubuhay, di ba? Ang tao, merong kaluluwa, merong katawan, merong kaluluwa, at merong espiritu. So, ang tinutukoy po sa ating text is about our spiritual life. Kaya po, pakitapik again, yung katabi mo, gising kapatid. Kaya po, we will start our new series this month of July. Ang theme po natin is, Hoy, gising! Sa Tagalog pa, pero sa atin is, Oh, sleeper. Pakisabi po, Hoy, gising! No? Baka may tulog dyan, i-shake nyo para magising, no? Kasi tandaan po natin, mga kapatid, the same true when we are spiritually sleeping.
No, minsan, kailangang kalugin. Kailangang i-shake tayo ng salita ng Panginoon to remind us that we must be wake up. Kaya po, ang title po natin ngayon is Wake Up to God's Will. Pakisabi po, Wake Up to God's Will. Because, church, kapag tulog ang ating spiritual life, minsan, binibigyan tayo, ina-allow ng Panginoon tayo po ay dadaan sa mga pagsubok sa buhay so that yung espiritu natin ay mabubuhay. Kasi ito po yung laging instinct ng isang Kristiyano. No, ang Kristiyano po, minsan, nabubulag tayo sa buhay natin. Ay, okay naman ako, may trabaho, maganda naman yung stable naman ang buhay ko, wala naman akong problema. So minsan, because of the goodness of God to your life, na abundant ka sa pagpapala, material, ay minsan nakakalimutan na natin minsan mag-pray sa Panginoon at magpasalamat sa Diyos. Kaya po, hindi po ito bago sa mga Kristiyano na magdadaan ng mga pagsubok because dadaan talaga tayo so that magising tayo. Amen? Because, mga kapatid, tandaan po natin, kailangan tayong i-shake ng Panginoon so that we will be aware sa mga nangyayari in spiritual realm. Because, ngayon po, ang nakikita po natin, we are living in this human world, but there is another world, spiritual realm na tinatawag. And doon sa spiritual realm na yon, merong mga enemy na tinitira tayo, mga kapatid. Because if you are spirit asleep, we are not paying attention of what important to us. Minsan nakalimutan na natin yung will ng Lord sa buhay natin. Minsan we make wrong choices because we don't listen to what God is saying to us. Amen? Maganda sana, mapabuti sana yung buhay mo because you not listen to the will of God to your life. Minsan, napapahamak tayo. Minsan, wrong choice tayo. Amen? Kaya madalas, there's a lot of Christian have struggle in their faith to God because they are spiritually asleep. Parang tulog. No? Confused. Because the reason why they're struggling in their faith because they don't listen to God's will for their life. Amen? So ngayon, magtatanong po ako sa inyo. Because alam niyo po mga kapatid, God is actively speaking to you about your life. So in other words, God is concerned about how you live your life. No, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon para magsaya. Yung parang okay ka na, easy ka na lang. May purpose po, may will si Lord sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So ngayon, ang tanong ko po sa inyo, can you still hear Him? O narinig nyo lang yung ingay ng iyong asawa? No, still, narinig nyo ba yung tinig ng Panginoon? Tinig ng banal na Espiritu sa iyong buhay? Or are you spiritually asleep? Because listen to this, mga kapatid. If you can't hear what God is saying to you, so you might be spiritually asleep. Baka tulog ang ating kaluluwa o ang ating espiritu. Kasi alam niyo po, ako po'y namamangha. Alam niyo, nung ako po'y bagong Kristiyano, ay meron po akong mga nababasa sa Biblia na parang, bakit sinulat pa ito sa Bible? Yung si David na naging adulterous, no? Itong si Matthew na mukhang pera, no? Ito si Peter na napaka-bold pero pag dumating ng mga matinding problema ay dinenounce ang Panginoon. So bakit kaya sinulat sa Biblia? So nagtatanong ako, Lord, bakit sinulat mo pa yung mga pangit? Sana yung mga magagandang bagay na lang. Because alam po ng Panginoon, the reason why God allow someone, mga lingkod ng Panginoon na dumadaan sa mga, sabi nga ng ni pastor, ang mga Kristiyano ay hindi perfect. No?
Marami tayong mga sablay, no? Yung iba sasabihin, uy, napakabuti niya, pero yung iba sasabihin, ay, napakayabang niyan. No? So we cannot please everybody. So it means the reason why God allow the mga ganitong like tulad ng binasa po natin about sinabihan tayo ng Panginoon, gising sa ating spiritual life because alam po ng Panginoon na lahat tayo minsan dadaan tayo doon sa ating spiritual life na parang tulog na. Kaya minsan nagkamali-mali tayo, mga kapatid. Amen? And tonight, I do believe, tonight, this is the Word of God for us tonight. Amen? Handa na ba tayo? So basahin po natin in English, Ephesians chapter 5, verse 14 to 17. It says, "Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand the Lord will is." Amen. So, ito po ay God remind us of His written word na dapat tayo mga Kristiyano ay magising because we need to understand what the Lord will in our lives. Amen? So ngayon, ang tanong po mga kapatid, tandaan po natin, God is concerned about how you live your life. Concerned po si Lord sa bawat isa sa atin. Kung ano yung ginagawa mo sa iyong trabaho, sa iyong araw-araw na buhay, concern po si Lord. At gusto po ng Panginoon na mamuhay ka not a foolish, but a wise Christian. Kaya tapakin niyo po ang iyong katabi. Wise ka ba, kapatid? Parang iba, parang hindi, pastor. Yung iba hindi sumasagot. So ngayon, what does it mean for us? No, ano po ba yung ibig sabihin ng Panginoon? Ano po ba yung gustong mangyari sa atin ng Panginoon? So, basahin ko lang po, Hebreo chapter 4, verse 12, it says, ganito po ang sabi, "For the word of God is alive and active." Pakisabi po, alive and active. No, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joins and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So, ibig sabihin, according to Hebrew chapter 4, God's word is alive and active. So, it means, brothers and sisters, if God's word is not active in your life, then you are spiritually dead. Your spiritual life is dying if the word of God, if the will of God is not active in your life. Because the Bible say, the word of God is alive and active. Kahit anong galing po natin sa mga bagay-bagay, mga kapatid, kahit anong yaman mo ngayon, baliwalayan kapag ang salita ng Panginoon, ang will ng Lord sa buhay natin ay hindi active and alive. Amen? Kahit anong gifted ka pa sa music, no? Kahit anong gifted ka pa sa instrument, mga kapatid, baliwalayan if the Word of God and the will of God is not active in your life. No, baliwalayan lahat, mga kapatid. Kaya po, kailangan po nating i-check ang ating sarili. Merong simptomas. Mag-check up po tayo ngayon, no? Meron pong sintomas if you are dying spiritually. So, here's the 7 sign, no? Marami po yan, no? Yung una po, ito po yung sintomas if you are dying spiritually. Number 1 is lack of prayer. No, pagising mo ng umaga, nakalimutan mo na mag-pray. No? Even sa pagkain mo, nakalimutan mo na magpasalamat sa Lord because iniisip mo na, ay, sahod ko naman ito. Ako yung naghihirap nito. Pangalawa po is lack of Bible reading. kaya ngayon, wake up tayo ngayon. No?
And also, pangatlo, no time to go to church. No, does not prioritize God. No, magkuhan po ako, mag-stop po ako dito. Does not prioritize God. Ano po bang ibig sabihin, mga kapatid? So it means, parang prayer rin, before you start your day, you must give glory to God. So kapag hindi mo na inuna yon, diretso ka na almusal, diretso ka na trabaho, wala ka ng time na unahin mo si Lord. Lord, salamat sa new life that you given to me. Salamat sa bagong buhay. Salamat sa bagong opportunity. Kung wala na yan, mga kapatid, you might be spiritually dying. Number 5, excited in worldly things. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Yang parang, kapag gawain, parang tinatamad ka, pero kapag party, diskuhan, yes, nauna. No? Number 6, na is full of excuses. No, it's biblical because nandun yun sa Luke, no, chapter 10. Na nung nagtanong ang isang tao, sabi niya, Lord, gusto akong sumunod sa iyo. Sabi ng Panginoon, come. Sabi niya, Lord, mamaya na, may gagawin mo na ako. Lord, busy. No, pang-anim is no interest in serving God. So listen to this, brothers and sisters. If you experience these symptoms that I mentioned, maybe you are dying spiritually. Amen? But praise be to God, because today, God's reminded us we need to wake up. Amen? Because, ang mangyayari po sa atin, balikan natin yung verse na yun. Pwede ba? Balikan natin yung verse. Ang sabi po doon, yung verse natin, sa Ephesians, ang sabi po doon, sabi niya, get up, sleeper, and rise from the dead, and the Messiah, o Jesus, will shine upon you. So, ibig sabihin, brothers and sisters, if our spiritual life is dying, it means Christ will not shine upon us. Kaya po, God remind us in His Word, dapat gisingin mo ang iyong spiritual life so that Christ will shine upon you. So kapag si Kristo ay mag-shine sa buhay natin, maraming mapagpala. Maraming lalapit sa Panginoon. Amen? Pero kapag ang buhay natin, ang spiritual life natin is dying, God cannot shine in your life. And then, ang mangyayari po, instead na madala natin sa paanan ng Panginoon, madidiscourage pa sa atin. That's what the scriptures say. Hindi po ako nagsasabi niyan, mga kapatid. Kundi ang salita ng Panginoon. Amen? That's why the Bible tell us, wake up. Sabi niya, mga tulog. Yung mga patay sa spiritual life nila, gising kayo so that God will shine upon you. Amen? Dapat buhay patutuo ka. No, actually, ang mga tao, they made mistake about the Bible. No? They think that the Bible is only book of wisdom or a book of how to live a righteous life. Yes, that things, it's true. But God's Word must actually be living and active in our lives. Amen? Kasi kung hindi active at hindi buhay ang salita ng Panginoon sa iyong buhay, mga kapatid, na mahirapan tayo na magdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Amen? Because when you approach God in the Bible, God is ready to speak to you every time. No, gusto po ng Panginoon na makausap tayo individually, mga kapatid. Kaya po ang sa atin, our religion, kapag sinabi natin born again, is not about religion, but is about relationship. Di ba, sa mga mag-asawa, di ba, may communication because we relation. No? Hindi tayo nag-asawa parang slave tayo, kundi relasyon ang hanap natin, right? Ganun rin po sa Panginoon. Kasi kapag sinabi mong may relasyon ka sa Diyos, pero wala ka namang communication sa Panginoon, what kind of relationship is that? Amen? Tandaan po natin, He always has something to say to you. At alam niyo po ba, so ang tanong, Pastor, paano ba mangusap si Lord? Tanungin natin itong mga discipleship makers natin.
Di ba, sa pag-aaral natin, meron pong 4 na binanggit tayo, how God can speak to people. Ano yung una? Walang persono, nakalimutan na. The written word, right? Yung paano magsalita si Lord sa atin. Sa discipleship lesson natin. No, through written word. Right? Through scripture. Kaya nagsasalita si Lord through scripture, through the written word, the Bible, and also through the Holy Spirit. Kaya sino ba nakakaranas dito na minsan parang may nagawa kang mali, tapos biglang, there's something wrong. Parang kinukonvict ka. So it means nangusap po si Lord sa iyo. Or God can speak to you through your circumstances. Bakit ka dumadaan ng mga ganitong pagsubok? Bakit laging sablay ka na lang? Bakit lagi na lang, bakit ganito na lang laging nangyayari sa iyo? So it means may gustong sabihin si Lord sa buhay mo. Amen? Kaya kailangan maging sensitive po tayo sa ating buhay, mga kapatid, because the Word of God is alive and active. Amen? So, tandaan po natin, if you know what God's will in your life, you don't have to live a confused life. Kasi kapag alam mo ang will ng Lord sa buhay mo, mga kapatid, hindi ka namumuhay sa confused life. Amen? Kapag confused po ang iyong buhay, confused ka sa iyong buhay, lalo na kapag yung mga bagong mga dito sa New Zealand na gusto magstay. So kapag confused ka, maybe you don't know the will of God in your life. Amen? Because there is a reason why you are here. There's a purpose, there's a will of God for you why you are here in this country, New Zealand. Mayroong purpose si Lord sa inyo. Kaya huwag kayong ma-confuse. Amen? So tandaan po natin, mga kapatid, God's will speak to you directly through His Word. Kaya magbasa tayo minsan. No? Alam ng Lord, tamad tayo magbasa. Kaya sabi ng mga pastor nyo, atin kayo ng church. Kasi alam ng Panginoon, tamad kayo magbasa sa Biblia so that the preacher, the pastor will remind you. Amen? Kung tamad ka magbasa ng Biblia, then come to church every Sunday. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, be sensitive of the Holy Spirit. Kasi at the moment, the Holy Spirit is in our heart. Diba? The Bible say, we are the temple of God. No, nananahan sa ating puso ang Espiritu ng Diyos. The God Holy Spirit is in us. Kaya hindi mo maramdaman ang tinig ng banal na Espiritu because maybe you are dying spiritually. Tanda po natin, be sensitive of your circumstances. Maybe God is trying to talk to you for something. Amen? So, sino po ba dito, honestly po, sino po bang tamad magbasa ng Biblia? O, dito, marami. Dito, wala, no? Lahat nagbabasa. Praise the Lord. Pero yung iba, nahihiya no, kasi nakikita. Hindi naman nakikita sa camera eh. Hindi rin nakikita ni Pastor, oh. Nagtalikod naman si Pastor. Kaya po, tandaan po natin, mga kapatid, if you want to know the will of God of your life, kailangan mong isik si Lord. Amen? So, seek the Lord through His written word. Seek the Lord through the Holy Spirit. And seek the Lord through your circumstances. And also, listen to the preaching of the Word of God. Amen? Amen? So, ngayon, tapikin mo ulit ang iyong katabi at sabihin mo, wake up to God's will. No? Marami pong will si Lord sa bawat isa sa atin, but I will mention the primary will of God to the Christian. So ano po ba yung primary will of the Lord sa buhay natin? Number 1 is to save us into condemnation. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him
shall not perish, but have everlasting life. So that is the primary will of God to His people, to save us into condemnation. Amen? So, sabi nga dito, her primary will for us is to be saved, to sin, and to know the gospel. So, anong sabi po? Sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, it says, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desire all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Kaya po, the will of God sa atin, the primary will of God sa ating buhay is to be saved us to condemnation and also to know the gospel. Pangalawa po is God's will for fruit. Pakisabi po, fruit. So, sino bang naka-memorize ng the fruit of spirit? Si Marley sana, magaling. Sige, pakisabi nga. Mitten? No, the spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, according to Galatians chapter 5, verse 22. So, if you notice, the fruit of spirit is always involve others. Paano ka maging patient? Sa ibang tao, di ba? Paano ka umibig? Others, sa Lord at sa others. Paano ka maging kindness? Sa kapwa. Paano ka maging faithfulness? Sa Diyos at sa iyong asawa. Right? Paano ka maging gentleness? So, do you notice it's involved someone? Yung fruit of spirit. So, knowing the fruit is good, but we cannot produce them if we do not know how. So ngayon, salamat sa Panginoon because Apostle James tell us, ang kapatid ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya sa James chapter 1 verse 22 to 25, ito po yung will ng Lord to bear fruit. So ano po bang ibig sabihin niya? Ang sabi niya, but be doers of the word, not hearers only. So isa sa mga will ng Panginoon sa atin is to become not hearers only, but doers. No, ang sabi niya, hearers only, deceiving yourself, but he who looks into perfect law and liberty and continues in it, is not forgetful hearer, but a doer of the work. This one will be blessed in what he does, according to James chapter 1, verse 22 to 25. So dapat pala, maging doers tayo, not only hearing. Kapag sinabi po natin, the fruit of Spirit is love, then we must be a doer. We must be loving. No? If the fruit of Spirit say you are kind, then we must be kind. Hindi lang parang narinig lang natin, pero hindi ka kind. No? Amen? So ngayon, how do we apply this in our lives to live an active alive in God's will for us? No, basahin po natin. Psalms chapter 19, verse 11. It says, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, go! What an amazing challenge to be a relationship with God's Word. Now, ano po bang ibig sabihin? Imagine, the will of God, the Word of God is hidden in our heart so that we might not sin against Him. So what does it mean, the Word of God is hidden in our heart? It means, mga kapatid, is treasuring God's Word by reading, studying, believing, and meditate on it. Hindi ka lang nag-study, hindi ka lang nagbabasa ng salita ng Panginoon, but you meditate on it. Apply in yourself. God's Word must close to our hearts.
Amen? So hiding God's Word in our hearts means not only memorization of the Word of the Bible, but it's about embracing its transformative power and making an integral part of our lives. So in other words, the God's Word and the God's will must be our part of our lifestyle. Diba sa araw-araw, anong ginagawa natin? Gising tayo, kain breakfast, right? Ano yung sunod? Work. Una, shower, kain, o something. The lifestyle, ano yung ginagawa mo? So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan ang salita ng Panginoon, ang will ng Lord sa buhay natin dapat parte ng ating lifestyle. Kasama siya, kapatid. So ngayon, ang tanong ko po sa inyo, do you know God's voice through His Word well? No, have you spent enough time in Scripture that is hidden in your heart? Meron na palang Scripture dyan eh. So ang tanong ko po sa inyo, you spend time? The Scripture that's hidden in your heart? No, hindi nyo man aaminin. Yung iba parang pinatatamaan ako ni Pastor. Pero masakit mang aminin, the reality is, many of us are too spiritually sleepy. No, it's hard to discipline ourselves to do this. Kaya ngayon po mga kapatid, the reason why this is the Word of God na narinig nyo ngayon, because God wants us to be serious sa will niya sa atin. Amen? We must be serious. Christ must shine upon us, mga kapatid. No? Grab every opportunity to share Christ because the days is evil. No, marami na mga rumors of wars. Imagine niyo mga kapatid. Sabi nga nung dating presidente natin, kapag magpalipad yan ng mga nuclear, 1,000 of nuclear, ano mangyayari sa mundo? So the Bible is very true. The Ephesians chapter 5 is very true in our day-to-day because the days are evil. That's why we must grab every opportunity to share Christ. Kasi ang promise po ng Panginoon, God will rapture us. Amen? God will rapture us. Ang maiiwan, yung mga hindi pa naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Amen? Ang sabi niya, do not be foolish, but understand what God's will in your life. Kaya, pakisabi po sa iyong sarili, gising ako. Parang kunti lang parang tulog pa rin. So ngayon po, gusto ko pong i-challenge po natin ang bawat isa. So I will not challenge you, but I want you to challenge yourself. If you are really serious the will of God's in your life, then I want every one of us ay magiging kuan po tayo. Memorize some verses in the Bible that kuan yung parang malaki yung kuan sa inyo. Kasi kung seryoso po tayo sa will ng Lord sa buhay po natin, we must have communication with God. So I challenge yourself. I will not challenge you, but challenge yourself to memorize verses that a lot of meaning to you. Or, amen? Are you with me ba? Because tandaan po natin mga kapatid, when you have God's Word hidden in your heart, you will be equipped to face and challenges in your life. Kasi anong pangako ng Panginoon? Jeremiah 29:11, anong sabi? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope. Amen? So if you have the Word of God hidden in your heart, then you will be equipped to face any challenges in your life. Kasi sa pagiging Kristiyano, kasama po ang pagtitiis. Sa pagiging Kristiyano, kasama yung mga struggle sa buhay, mga kapatid. Amen? That's why po, if you want to apply, kung ano yung narinig natin ngayon, then I encourage you, challenge yourself, memorize verses in the Bible that relate to your life. And then apply it to your life.
Amen? Pwede ba tayo doon? So, this is my last. No? Tandaan natin mga kapatid. Listen. Don't allow laziness or sleep to interfere with your relationship with God. Huwag mo hayaan yung pagtulog ng iyong espiritu. Kasi ano, di ba ang sabi ng Biblia, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, but every word that come out the mouth of God. Amen? Amen? So are you with me ba mga kapatid? So challenge yourself. Challenge yourself, brothers and sisters, to memorize some verses in the Bible. Kasi meron pong gustong sabihin si Lord sa bawat isa sa atin. Amen? And the will of God is to give you hope and a future. Amen? Amen po ba? Pwede ba tayong tumayo lahat? Hallelujah. So, awit po tayo yung kantang God is so good. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Parang short lang ba, Pastor? Okay lang na. Hallelujah. So, we declare the goodness of God tonight, right? Amen? Come on, church. Oh, yes, Lord. Oh, yes, oh God. Come on, church. Declare the goodness of God. Amazing love, welcome me. Hallelujah. The kindness of mercy. Oh, yes, oh God. Hallelujah. That bought with blood. Hallelujah, yes. Wholeheartedly, my soul undeserving. Come on, church. Declare this word. Come on. Hallelujah. God, Come on, declare. Woo! You're so good. Oh, you're so good, God. Hallelujah. Oh God, you're so